Pagkakain namin ng lunch, nagpunta kami ng Malolos dahil may kailangan asikasuhin yung kapatid ko. Kakarating lang namin ni Lizzie galing sa school. Pagdating nga namin, nakapamalengke na si Mama. Tuwang-tuwa na naman si Aling Dora, meron na naman siyang orange kaya yan nagpapabalot agad. Ayan nga si Mama, busy-busy nga sa pag-aasikaso ng uulamin namin. Siya na nga ang nagready ng mga lulutuin para nga mapabilis at makaalis na rin kami kaagad. Nakita ko nga tong liempo, nakasalang na sa kalan, pinapalambot na nga parang kapag sinama ko sa gulay malambot na. In lunch ni Mama yung mga pechay para daw hindi pumait kaya pinanood ko muna siya dyan kung paano nga ang gagawin. Kaya ngayon nakakuha na naman ako ng strategy kasi dati kapag ka nagluluto ako niyan direct na sa pinakaginigisa. Kaya kapag ka kinakain na yung pechay na niluto ko noon medyo mapait. Pagkalagay niya ng gulay doon sa mainit na tubig, hinango niya kaagad dito at nilagay dito sa tubig na may yelo. Sabi ko nga kay Mama ako nang magtutuloy magluto at alam ko na ang gagawin sa mga susunod. Habang nakasalang nga yung lulutuin ko, nagready si Mama dyan ng melon. Yan nga yung pinaka-iinumin namin. Himala, hindi soft drink. Habang nire-ready nga ni Mama yung melon, ayan nga inumpisahan ko na mag-isa. Pagkatapos nga nung naluto na yung onion tsaka yung garlic, sinaling ko na rin yung liempo. Luto na yung liempo kaya madali na lang ako makapagpapakulon. Dinagdagan ko nga lang yan ng tubig. Pagkatapos nilagyan ko yan ng konting paminta at konting asin. Nilagyan ko rin yan ng bechin para nga mas malasa. Pagkatapos nga hinayaan ko nga lang siyang kumulo dahil dinagdagan ko nga yan ng tubig. Nung kumukulo na, nilagay ko na yung mga pechay. Pagkatapos nga inulubog-lubog ko nga lang siya. Hindi ko nga hinalo para nga hindi pumait. Nung naluto na nga yung gulay, sinunod ko naman tong mga pritong isda. Bigla nga akong napaisip dyan, naku po, ano kaya nangyayari kay Mama? Bakit puro gulay kami ngayon at isda? Kasi hindi naman talaga mahilig sa gulay si Mama at sa isda. Puro nga kami pork kung hindi pork beef. O kaya ang i-alternate niya doon pritong manok o kaya i-adobo. At pagkatapos mga naku po, nagtimpla ng melon, hindi soft drink. Kaya sabi ko, naku po, ano kaya nangyayari sa Mama ko, baka merong lagnat. Pagkatapos nga namin mag-lunch, nagpunta kami ng Malolos dahil meron nga kailangang asikasuhin tong kapatid ko. Dito kasi sa mall na to sa Malolos, nandito na lahat. Nandito na yung sa PhilHealth, kung kukuha ka ng passport, o kaya naman kung kukuha ka ng birth certificate. Nakisabay na nga rin ako dyan sa kapatid ko, parang nga nag-i-exam kami. Chinek ko nga lang yan kung tama ba yung mga information na pinaglalagay ko. At ayan nga yung kapatid ko, nagsasagot na rin siya dyan at di pa nga siya tapos. After nga namin mag-asikaso, nag-aya nga yung mga kapatid ko dito. Alam mo yung nasa sulok na nga at di mo talaga mapapansin, napansin pa rin. Lakas talaga ng mga pang-amoy nitong mga kapatid ko na to pagdating sa milk tea. Siyempre, pati si Aling Dora, umungot na rin. Gusto na rin niyang bumili. Kala ko nga makakaligtas na ako. Kasalanan talaga to ng mga rider eh. Nakita sa kanila bit-bit yung mga yan. Pagkatapos namin dun, sabi ko nga, ay naku tara na, umuwi na tayo, baka madagdagan pa ang gastos. At ayan nga, meron nga hindi nakaligtas kay Aling Dora, kaya dumaan kami dyan sa pasalubong center.